Daldal mga kababayan ni Bato de la Rosa, galit na galit po. Galit na galit siya. Lahat ng mga kakampi po ni Sara Duterte, galit na galit sa ayuda. Bakit kayo galit sa ayuda? Tuwang-tuwa nga yung ating mga mamamayang Pilipino. Kaya mga kababayan, lalo na dumadaos-dos yung ratings ni Bato. Kung ngayon po ang eleksyon, talo po si Bato. Si Bongo po, medyo may pag-asa pa. Pero I think, with all the controversies mga kababayan, na kanila pong kinakasangkutan, lalo't napakaseryoso po, droga. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Malamang maubos po ang kaalyado ni Digong na matalo sa 2025 midterm election. O ngayon, sabi ni Bato dito sa balita, Bato warns against potential abuse of ayuda programs for election campaigns. Yan lagi yung topic nila mga kababayan sa social media. Huwag na ninyong igaya, itulad sa gawain ninyo ang ginagawa ng ating gobyerno. Wala kayong walang credibility na magsabi ng abuse sa ayuda na ginagawa ng ating administrasyon, pero silihin siyo po kayo, tahimik kayo pagdating doon sa abuse ng paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. Yun ang totoong abuse. Kasi yung mga beneficiaries po, chichiria. Mga multo, mga kababayan. Yung ating DSWD po ay mismo humahawak ng distribution. Yan sabi nag-react na po si DSWD Secretary Gatchalian. Kasi ito naman talaga po ang totoo. Politicians are not implementers of AKAP. Hindi man sila yung nag-implement. Kumbaga, yung mga politiko, tulad ni Speaker Martin Romualdez, yung ating Pangulong Bongbong, yung mga congressmen, tumutulong lang po sila. Kasi po, may programa ang ating Pangulo na Bagong Pilipinas, Servisyo Fair. Dapat nga ma-appreciate ninyo. Kasi, other than yung legislation, pumupunta sila sa kanilang mga distrito para tumulong sa distribution ng mga ayuda. Anong masama doon? Masama kasi hindi kayo yung kasama. Yun man lang po ang dahilan niya. Naiinggit kayo kasi wala kayong ayuda. Hindi nagawa ng inyong administrasyon nung panahon ni Digong. Walang ganyan. Hindi ninyo naisip. Busy kayo doon sa war on drugs kasi alam na ninyo yung expose po ng Quadcom. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na Bagong Pilipinas. Balikan natin mga kababayan yung panggagalaiti ng mga senador ni Digong. Nandadamay pa kayo sa gawain ninyo. Gawain nito ni Sara Duterte, yung pag-abuso sa pondo ng gobyerno, never ng administrasyon. Bakit po? Fully documented po, transparent, mismong sa publiko ginagawa. At yung mga beneficiaries, personal na kinukubra nila po, pinipirmahan sa harap ng napakaraming tao yung pera na binibigay po sa kanila bilang ayuda. Walang pasikrito po tulad ng ginawa ni Sara Duterte sa kanyang confidential funds na matapos na kubrahin sa land bank, ibinigay doon sa kanyang chief security na si Colonel Lachica. You see? Yun ang nadiskubre mga kababayan sa investigasyon ng Committee on Public Accountability and Good Governance. Anomalous. Dito po, total transparency. Ibigay ko sa inyo ang sabi dito ni Bato. Sabi dito, De La Rosa expressed concern that the government's ayuda programs could be exploited for political gain, particularly in the lead-up to the 2025 election. Ayon, kaya pala nag-iingay po kayo kasi nagsiselos kayo na magagamit sa
sa 2025 election. Dati na itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kumbaga sumasama yung mga kandidato sa pagkasenador at pagka-congressman, karapatan nila yon. Yan kasi inaway-away ninyo. Yung administrasyon, di man kayo inaaway. Di sana kung kasama kayo sa Unity, di kasama. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sana kayo sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Pinili ninyo ang ganyang buhay, pagkatapos nagagalit kayo. Ang importante doon, yung ayuda nakarating sa intended beneficiaries. Hindi mga multo, hindi mga chichirya. Tama po? Ang eleksyon naman po, ang mga botante, alam naman nila kung sino yung iboboto. Siyempre, ang iboboto nila yung nagbigay ng ayuda. Alangan man, iboto mo yung walang pakinabang. Pupunta lang sa kanila pag panahon ng eleksyon. Pag walang eleksyon po, hindi mo makita. Nandun sa kung saan-saan. At panahon pa ng disaster, nandun sa Germany. O diba? Kung sino yung pinapakinabangan nila. Kasi yun naman talaga ang dapat. Ang mga leaders natin dapat nagsiservisyo po. Ayaw man ninyong magserbisyo, perwisyo yung ginagawa ninyo sa ating bansa. Panggugulo. Pagkatapos, hihingi kayo ng aming suporta para i-renew yung inyong kontrata. Never. You are fired. Ba't kami kukuha ng leader namin na sisweldohan from the taxes of the Filipino people na wala man pakinabang yung mga tao? Yung mga leaders na nagtatrabaho, ikinakagalit ninyo. Yung ginagawang ayuda, binabatikos ninyo. Siyempre, magagalit yung ating mga botante. Sabi rito po, in a Facebook post, De La Rosa criticized the proposed 2025 national budget, highlighting the prioritization of ayuda programs, especially the Ayuda sa Kapos ang Kita program, AKAP, and the Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS over crucial healthcare funding for Filipinos. Sabi niya po,
0 for PhilHealth. But 76 billion for AKAP and AIX. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming elections, sabi ni De La Rosa, referring to the proposed budget's allocation, which he claims is strategically advantageous for politicians seeking voter favor. Anong paki mo doon? Kung magpasalamat yung mga botante, may rason man na magpasalamat yung publiko. At saka, yung pondo ng PhilHealth, may 600 billion pa pala, sabi ni Senator Grace po. Hindi nga nila ginagamit pagkatapos bibigyan ng subsidy. Ano yan? Para yung confidential funds, mga kababayan, na una nang ibinigay kay Sara, pagkatapos nagkinabang, chichiriya, mga multo. O di ba? Tama yung posisyon ni Senator Grace po. Sabi niya, gamitin muna ninyo, anya. Iyang nakabangko lang. May reserve fund kayo na 600 billion. Pagkatapos, di niyo ginagamit. Anong rason na hihingi kayo ng pondo galing sa gobyerno? Na yung pondo ninyo, billion, 600 billion, di man ninyo ginagamit? Tama. Kaya itong mga puntos na sinasabi po nila ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Amy Marcos, baseless po, mga kababayan, pure politics, pure pagkainggit po sa administrasyon. Kaya sabi dito, the AKAP program which provides cash subsidies to low-income earners affected by inflation was restored in the 2025 budget despite concerns over its potential misuse as a pork barrel fund. Although initially proposed at 39 billion pesos, its funding was reduced to 26 billion, with 21 billion allocated to the House of Representatives and 5 billion to the Senate. AIX, another key program managed by the Department of Social Welfare and Development, offers financial support to individuals facing crisis situations such as illness or family deaths. Both programs have faced criticism for instances where political figures take credit for the distribution of aid. So sabi dyan, despite his criticism, De La Rosa recently led the distribution of AIX to around 1,000 beneficiaries in GMA, Cavite in October. O yan po ang ebidensya. Photo, Senator Bato de la Rosa leads the distribution of AIX to approximately 1,000 beneficiaries in GMA, Cavite this October. O yan, maraming salamat po, Senator Bato de la Rosa. Yan ang tawag niyan, hypocrisy. Ipokrito po, sigang daldal. Pagkatapos, during the distribution pala doon sa Cavite po, nandun din siya. Pagkatapos, napakalaki yung karatula. Yung tarpaulin niya. May nakasulat pa. Maraming salamat po, Senator Bato de la Rosa. Paano kang maniwala dyan sa mga taong yan? Sa makikita ninyo, naiinggit lang po. Lahat paninira. Ang akala nila, maluloko nila yung ating mga mamamayang Pilipino. Lalo nagagalit sa kanila. Bakit? Kasi po, bakit nila pinag-initan yung ayuda para sa mga mamamayang Filipino, sa mga mahihirap, na dapat sana matuwa ang bawat leader, bawat opisyal ng gobyerno. Kasi itong administrasyon, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong, responsive sa pangangailangan ng tao, ng taong bayan. At walang politika po. Bakit? Napakalayo pa yung eleksyon, ginagawa na po ito. This is a campaign promise kasi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga politicians na kaalyado ng ating Pangulo, kasama sila sa nag-promise ng ganito. Kaya nandun sila mismo, personal, na sumasama sa distribution. Ano yung mali? Tama po? Insecure lang kasi sila. Kaya sabi po ni Gatchalian, politicians anya are not implementers of AKAP. Sabi po niya. Yung buong amount niya na 26 billion, lahat yan ay DSWD ang magpapatupad. Hindi po ang mga politiko, hindi po ang mga public servants natin. Pondo yan ng DSWD. Lahat yan ay dadaan sa masusing pag-aaral. Bawat sentimo ng social workers natin. Yan ang sabi ni Gatchalian sa interview ng Teleradyo.
Gatchalian further explained that the potential beneficiaries niya ng AKAP are assessed individually ng mga DSWD workers before any cash aid is provided. Tulad ng ipinaliwanag ko kanina, everything goes to the social workers case intake. Iniisa-isa nila yan. Ang AKAP niya ay ibinibigay kapag may pangangailangan, hindi yung katulad ng 4Ps na regular na natatanggap dahil kailangan ka naming iahon sa kahirapan. Ang 4Ps niya ay para sa mga no income. Ang beneficiaries natin sa 4Ps ay ang poorest of the poor. Pangalawa, ang 4Ps ay recurring, buwan-buwan at may kondisyon. Yan ang problema dito sa kampo ng mga Duterte. Damn if you do, damn if you don't. Buti nga't may ayuda na binibigay doon sa mga kababayan nating kaposakita. Kasi nga po, di ba ang problema natin, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, and that is global phenomenon mga kababayan. Yung inflation po, hindi man lang yan dito sa atin. Kahit sa ibang bansa, pataas ng pataas yung presyo ng mga bilihin. Yung ating mga workers po, yung mga lalo sa pribado, hindi man agad-agad sa salary increase yung mga companies. So at least, through government subsidy, one time po siyang binibigay. Napapagaan yung buhay ng ating mga mamamayan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tama po? Galit yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong. Imbes na i-appreciate ninyo kasi napakagandang programa po ito. Hindi man lang tayo po na bansa ang gumagawa nito. Other countries, ginagawa din ito, mga kababayan, yung government subsidy. May mga bansa na pag wala pang trabaho, nakagraduate, wala pang trabaho, sinusupport ng gobyerno until na makatrabaho siya. At yung mga baba yung sweldo, may subsidy. Pattern lang ito sa ibang bansa, mga kababayan. Yung ginagawa natin, minamasama nila. Bakit po? Naiinggit sila. Ayaw nila kasi po magtagumpay ang ating Pangulong Bongbong Marcos para may issue sila, mga kababayan, sa politika. At sila ang gustong to-makeover po. Tama po, mga kababayan? Kaya itong mga taong ito, lahat ito, mga kababayan, wag na nating iboto sa 2025 at 2028 elections. Masasama ang mga ugali kasi nila po. Gusto nila po, sila lang ang maganda ang buhay.